araw ano magunos ng buhay, kung paano kami pupunta, wala aming panawalan. Sa gawain nito, narito ka na, naghihintay, at nananapit sa aming pagsamba. Pagpapakulihan kami mo. Salamat po at pamulaan mo po kami mula sa simula ng wakas, dahil po ang presensya at banal ng Espiritu. Humingi ka sa inaisa sa iyo po lahat ng panulat niya ng pakulit sa kawalan ni Jesus. Amen. Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.
Praise God. Sayo ba kayo ng gabi? Oh, masaya. Birthday. Magdagdagan nga lang ng taon. Diba, Brother Tristan? So, sige po. Simula na tayo. Bago lahat, tumulog po tayo sa ating Diyos. Ama, salamat po muli, Panginoon, sa gabing ito. Salamat sa iyong pag-iingat sa amin, sa pagpunta rito, Panginoon. Tuloy, Lord, na salamat din po sa iyong presensya, Panginoon, sa lugar na ito. At tuloy namin dalangin, Panginoon na Diyos, na kami yung katagpuin sa gabing ito, sa pamamagitan ng aming pag-aaral ng iyong mga salita, Lord, ay makita namin, maunawaan namin, Panginoon, ang mensahe mo. Sa gabi ito, tago mo ako sa iyong likuran, at bigyan mo po ako ng karunungan, katalinohan, Panginoon, kung paano po ito i-deliver sa mga kapatiran ko, Panginoon, lalo na po doon sa mga nasa online, nawa ay maging maayos, malinaw ang dating nito sa kanilang mga tahanan, Panginoon o Diyos. Kausapin niyo rin po sila, Panginoon, at gabayan sa pakikinig ng iyong salita. Lahat ng kalawalhatian yan, karangalan sa iyo lamang, ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Efeso 5:5-20. Efeso 5:20. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yan. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. So, umisa po talaga ito po ang misa nakakadlang sa mga Kristiyano, di ba? Kaya ang title natin is Moving Forward. Ang mga Kristiyano po kumisan ay na-stagnant sila sa isang lugar dahil tumitigil din po sila ng pagpapasalamat sa Panginoon kapag dumating na yung mga problema, tribulation, suliranin sa kanilang buhay. Tama po ba? Kaya sila ay nahihirapang humakbang. At yung po ang sabi, lagi po tayo magpasalamat sa Diyos, Ama, sa lahat ng bagay. Actually, ito po ang title ko in English. Inglesin po natin. Giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So yun po, wala pong maisip na bang title. So yun na lang ginawa kong title. Giving thanks always for all things. So, yeah. Sabi po, nang nabasa ko, may apat daw pong uri ng level. Uri ng ugali ng tao kung regarding po sa pagpapasalamat. Meron daw po yung mga tao, yung una po ay hindi marunong magpasalamat dahil puro sila complain, puro sila reklamo sa buhay. At nalilimutan nila yung mga magandang bagay, nagreklamo sila. Mahal daw ang bilihin, mataas daw ang bilihin. Pero nakakabili naman, di ba? Yung naman po sasabihin ay, lalo sa trabaho, panareklamo sa trabaho, ganito, ganyan. Sumasahod naman, ganyan ko naman yung sahod. Di ba? Nagreklamo. Tapos iba, nagreklamo sa gobyerno, ganyan. Akala mo, nagtatax sila. Hindi naman sila nagtatax. So nga ganyan, mga tao daw pong walang ginawa kundi magreklamo sa atin na magpasalamat sa Diyos. Yung pangalawa daw po ay yung okay lang yung buhay nila. Okay lang nang pasalamat sila, okay lang daw na hindi. Basta may dumarating sa kanila, masaya sila. Gusto nila magpasalamat, papasalamat sila. Kung wala man, dumating man yan, wala rin sila. Kung walang pakialam, okay lang ang lahat ng bagay. Either magpasalamat sila o hindi. Cool. Cool lang. So, pangatlo daw ay yung mga taong nagpapasalamat sa mga pagpapala, sa mga magandang bagay na nangyayari sa kanila. Buo yung kanilang pamilya, meron silang trabaho, meron silang negosyo, tinutulugan sila, may bahay sila, yan. So, sa mga blessings, nagpapasalamat sila. So, magandang bagay, di ba? Okay lang yun. Tama po yun, na nagpapasalamat sila sa Diyos, nagpapasalamat sila sa lahat ng ito. At yung ika-apat daw po, ito daw po yung highest level ng uri na ugali ng tao. Ito daw po yung nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay, kahit ano pa man. Always thanking God for all times, for all things, at all times, no matter what. I guess niyo po, kahit ano pa man ang nangyayari sa
So, sabi mo ba, Pastor, kailangan natin magpasalamat sa Diyos kahit na may mga dumarating na, kapag may dumating na mabuting bagay sa atin at may mga pangit na bagay sa atin, kung mayroong good things, evil things na dumating sa ating buhay, opo. Yun ang sinabi dito ba? Dito, di ba na magpasalamat daw kayo sa lahat ng bagay, for all things, to the God the Father, in the name of our Lord. God is the creator of all good things. Alam po natin yan, di ba? At hindi ko na po sinasabi na pag sinabi ko magpasalamat kayo sa mga evil things din, ay sinasabi ko po ang Diyos po ang may gawa noon. Hindi po. Huwag po kayo magkamali na isipin ng Diyos ang nagbigay ng mga evil things. Puro good things lang po ang ginagawa ng Panginoon. Sabi ng James 1:17, every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights. So yan po, every good gift, every perfect gift comes from our Father. Nang ligayin po ng Diyos ang lahat ng bagay, including po ang tao, ay nang matapos po ang Diyos sa paglikha, ay nakita niya lahat nito na mabuti. Amen? Genesis 1:31. Then God saw everything that He had made, and indeed, it was very good. So, very good, napakaganda, napakabuti ng lahat ng nalikha ng Diyos, including ang tao. So, ano nangyari? Nagkaroon lamang po, sumamahan lang po ang mundo sa pagpasok po, pag-entra po ng kaaway, ng Diablo. At tawag doon, naloko niya, nalinlang niya ang tao. Dahil doon pumasok po ang kasalanan. Dahil sa simula pa talaga, ang Diablo ay makasalanan na. Amen? At nang masira po ang mundo, pumangit ang mundo, ay ito po ay nasa ilalim sa Diablo. It was under control ng Diablo. Sabi po ng 1 John 5:19, we know that we are children of God and that the whole world is under the control of the evil one. Amen? So, hindi po Diyos ang nahilikha ng evil things. Ang Diablo po ang author ng evil things. Kung bakit po may murder, kung bakit may rape, kung bakit may mga sakit na hindi nagagamot, may cancer, kung bakit may divorce, kung bakit may pantarambong, kung bakit greed ng tao. Sabihin niyo na po, ano yung mga pangit na ano. So yung po, ang Diablo po ang author ng lahat ng ito, ng evil things. Pero sabi ko nga kanina, magpasalamat pa rin po tayo sa Diyos sa lahat ng bagay, even good or evil. Alam po natin itong verse na ito, paborito naman po natin ito, na sinasabi po ito, na kahit na daw po ang pangit na nangyayari sa ating paligid, sabi, o sa ating sarili, personally, nangyayari sa paligid natin, siyempre may epekto rin sa atin yun, ay kaya pa rin gawin ng Diyos, o kaya pa rin ayusin ng Diyos ang lahat ng bagay para sa atin. Ikabubuti. Amen po ba? Romans 8:28. So yan, paborito natin lahat yan. Alam natin na sa lahat ng bagay, yan, sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa kabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. So, sa lahat daw ng bagay, yung good or evil things sa Diyos gumagawa, kumikilos. Para daw saan? Sa ikabubuti nino. Nating may ibig sa Diyos tayo mga tinawag. Actually, yung verse na ito para sa atin eh. Actually, naman ito para sa mga unbelievers eh. Tingnan nyo, pansinin nyo. Diba? Para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Kayo ba tinawag ng Diyos sa Kanyang layunin? And we are called. And you called by God. So lahat tayo we're called by God. So itong verse na ito talaga para sa atin. At ito yung encouragement sa atin lahat dahil sabi ko nga, may mga talaga mga trouble na dumarating sa atin, may mga tribulation na dumarating sa atin. Na kung minsan, tayo mga Kristiyano pa, minsan natin pa tayo ng mga taga-sanlibutan, di ba? Na tayo pa mga Kristiyano na tingin natin sa tribulation ay malaking damage ang dudulot nito. Di ba? Negative talaga.
iniisip kagad natin, i-discourage lang kagad tayo na pag may dumating na tribulation, talaga malaking damage ang itutulot dito sa atin. So, hindi po ganun ang ibig sabihin ng mga salita na yan. Ang Diyos pa rin po. Ang gusto ng Diyos, tingnan natin ang lahat ng tribulation, mga pangit na bagay na nangyayari sa atin na positive. Para pa rin sa atin ikabubuti. So, tingnan po natin ang ang reasons o points kung paano ang tribulation daw po ay mag-minister para sa atin. So, 5 lang po ito. Number 1. Tribulation may bring you correction or discipline. Yan. Hebreo 12:7, tisin ninyo lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito yung nagpapakilalang kayo tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Verse 11, habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi nag-iinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. So, sino po bang ama o magulang ang ayaw na mapabuti ng kanyang anak? Di ba gusto nila nasa mabuti silang kalagayan? Kaya natin sila dinidisiplina. Kaya kung minsan mga bata pa lang ay pinapalo na natin, dinidisiplina natin kapag ang ating mga anak ay nagkamali, ay nagloko sa pag-aaral, sinasabi natin, diyan ka muna, wala kang baon. Isang linggo, wala kang baon. O hindi kaya grounded ka. Huwag kang lalabas ng bahay. So, kung isa naman, wala kang cellphone. Diba? Iba naman, ang mga magulang ay talagang sobrang higpit. Huwag na, kung ganun, diba? Talagang kung saktan is sobra naman. Sabi ng Lord, diba, kahit kayo magdulot sa inyo ng pag-ibig magsasaba, anak mo ng pag-ibig magsik, huwag daw gawin yung mga bagay na makapagdudulot ng pagiging magsik sa mga bata. So, sa bagay, sila yun. Kung minsan, may mga tumitino ng mga bata, di ba? Kahit sobrang higpit na talaga ng mga magulang. Ang ibig ko pong sabihin ay talagang ang Diyos din po ay minsan ginagamit din po talaga itong tribulation para po tayo ay maituwid at disiplina. Para rin po yung training sa sundalo. Di ba? Training ng mga sundalo napakahirap. Para sila mag-disiplina, para sila maging tawag doon talaga sa lahat ng oras ay nakahanda sila at para maging maayos yung kanilang pagiging sundalo. Kaya sila dumadaan sa mga training. Di ba? Training, discipline. Training na yung discipline niya para din yung isang atleta, di ba? Training also means discipline. So, talagang di sila kakain ng ganito, bawal kang kumain ng ganito, kailangan matulog ka na ng ganitong oras, dapat. So, parang sa Pacquiao, di ba, nakita niyo mag-training sa Pacquiao, napakahirap at talagang sakripisyo. Kaya nga sabi nga doon, di ba, sabi po dyan, maranasan natin katapos niyon, habang tayo tinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Kung minsan talaga sa mga training, di ba, ganyan parang mga nagte-training ng mga athlete at mga sundalo, talaga halos maiyak na sila sa sobrang hirap. So, kung minsan ganyan tinuturo, kino-compare ito. Sabi daw, ngunit pagkatapos niyo, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay. So, parang pagsasanay yan sa atin ng Lord. Para daw sa matuwid na pamumuhay. So, hindi daw tayo natutuwa kung hindi tayo naging nagis. Pero para rin yun, para sa ikabubuti pa rin natin. Amen po ba? So, isipin niyo po yung nangyari po sa isang mahal na lingkod ng Diyos, si David. Di ba? Nagkasala siya. Grabe yung kanyang pinagdaanan bago siya talagang niluklok muli ng Diyos. O nandun sa bantayan ng kanyang tagumpay. Talagang grabe yung dumaan sa kanya. Hindi ko na masyadong alam niyo naman po kung ano nangyari kay David nung magkasala po siya. Dinisiplina siya ng Panginoon. Kaya nga niya nasabi ito sa Psalm 119:67, I used to wander off until you disciplined me, but now I closely follow your word. So, I used to wander. Ibig sabihin, napariwara ako. Nagkasala ako sa Panginoon, sa iyo, bago mo ako dinisiplina. At ngayon, sinusunod ko na ang iyong mga utos.
Kaya ito nabanggit ni David. Di ba? Nangyari sa kanya to. So, kung tatanong niyo kung bakit gano'ng kagrabe, ay saka na naman natin pag-usapan. Napapaisip niyo kung bakit gano'ng kagrabe yung paghihirap ni David samantalang talagang ang tawag doon, a man after God's own heart. So, gusto nyo pag-aralan nyo. So, yun. Number 1 is para sa ating correction and discipline. Number 2, tribulation may bring deeper dependency. Yan. Remember po si Paul. Si Paul po, nung may naikwento siya, 14 years ago, na naginip daw siya, hindi daw niya alam na naginip siya, o totoo, nagkakita siya ng pangitain, hindi daw niya totoo, malaman kung totoo daw to, o pangitain daw talaga. So, dinala daw siya doon sa ikatlong langit, third heaven. So, may first, may second, and third heaven. Dinala daw doon sa third heaven, at nakita niya ang mga kumangha-manghang bagay doon sa langit, at siya ang tuwa. At sabi niya doon, para daw hindi siya magmalaki, sa mabagay na nakita niya, hindi niya siya magyabang. Siguro, magyabang na parang siya lang nakakita ng mga bagay ngayon. Ay, binigyan daw siya ng thorn in the flesh. Isang affliction sa kanyang katawan. Hanggang ngayon, ay pinagdidibatihan pa to. Di malaman kung ano talaga yung thorn in the flesh ni Paul. Sabi nila, malabong mata. Sabi nila, pilay daw. Sabi nila, ganun daw. So, anyway, thorn in the flesh. Para di daw siya magmalaki at magyabang. Sabi ng 2 Corinthians 12:9, ang kagandang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat tubos ang mahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. So, nag-pray siya 3 beses, Lord, tanggalin niyo po ito. Lord, tanggalin niyo po. Lord, please. Ayaw. So, hindi tinanggal ng Lord. Dahil may plano ang Diyos para yung bagay na yun, hindi siya magmataas. At yun po makikita natin, di ba? Minsan binibigyan talaga tayo ng Lord ng tribulation, affliction sa ating buhay para hindi tayo magmalaki at para tayo ay magdepende sa Kanya. Amen? Kung minsan talaga yung mga, di ba, pag totoo naman yun, di ba, pag dumadaan ka talaga sa pagsubok, mabigyan ng pagsubok, talaga, ang dependency mo nasa Lord eh. Di ba? So, minsan pinatadaan talaga tayo ng Lord sa ganitong mga bagay para hindi tayo umasa sa ating sarili. Umasa sa ibang tao. Kundi umasa tayo sa Diyos. Magdepende tayo sa Panginoon. Yun lang ang talagang pinaka-message kung bakit tayo dumadaan sa kanyang tribulation para tayo magdepende sa ating Diyos. Para tayo sumandig sa ating Diyos. Amen? Number 3. Tribulation may bring a powerful testimony. So, sabi po doon, people who go through many trials or problems in life and still continue to thank and praise God, they are the ones who have a powerful and effectual testimony. So, yung mga tao daw pong dumaraan sa mga maraming pagsubok o suliranin sa buhay, at patuloy pa rin nagpapasalamat at nagpupuri sa Diyos. Sila yung mga taong may maganda at may maganda o may effectual o malaking epekto na testimonya sa mga tao. Tama po ba? So, ganito po yun eh. Dumadanas ka ng mabigat ng mga pagsubok. Sumasamba ka pa ba? Naglilingkod ka pa ba sa Panginoon? Umahatid ka pa ba ng mga gawain? So, papatuloy ka pa sa Diyos. Kapag nakita yun ng mga tao sa iyo, yun ay isang magandang testimony sa mga tao na despite ng mga nararanasan mo, ay nagpapatuloy ka pa rin sa paglilingkod sa ating Diyos. Amen po ba? Bakit po? 2 Corinthians 1:3-5. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya kami sa aming mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay maaliw naman namin ang mga nahahapis.
Sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, kaya hindi naman karami ang aming kaaliwan kay Kristo. So ano sabi dito? Ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. God is the source of all comfort. Sabi nga sa ibang term, God is a God of all comfort. God comforts us in our tribulation. Inaaliw niya kami sa aming kapighatian. So, yan. Actually, daraan naman talaga tayo sa mga kanyang mga bagay, tribulation sa buhay. At ang Diyos lagi umaaliw sa atin ngayon. Kung wala kang tribulation sa buhay, kung wala kang pinagdaraanan, hindi ka aliwin ng Diyos. Joke lang. Kaaliwin ka pa ng Diyos. Pero kung talaga, kailangan mo talaga yung comfort ng Lord, mag-pray ka kay Lord na bigyan ka ng tribulation. Joke lang. Talaga naman mo kasing daraan tayo sa gano'n. Ang Diyos naman ay lagi nandiyan para ikaw ay aliwin. At yung pag-aliw na yun ng Lord, yun ang gagamitin mo, sabi doon, upang sa pamamagitan ng kaliwang tinanggap natin sa Kanya, ay maaliw naman natin ang ibang mga nahahapis. So yun pala po ang purpose noon. Kung bakit tayo nagkakaroon ng comfort kay God, kung bakit sa kabila ng mga pagsubok ay masaya tayo, kung bakit sa kabila ng pagsubok napagtagumpayan natin to para yung kaaliwan na natin tinanggap sa Diyos, yung mismong kaaliwan na yun, yun din ang ibabahagi natin sa mga tao. Kaalala ko po si Pastor, daming pinagsubukan, ganda ng pagsubok yan, di ba? Yung aksidente, at so, matay ng mahal sa buhay. Tapos alam naman natin yung namatay ang Bishop Vivian. So, talagang ang bigat nun para sa kanya. At yun po ginagamit niya, ano nyo, every time nagtuturo siya sa mga lamay, lagi na nababanggit yun. Ibig sabihin, ay napagtagumpayan na yun, na-comfort siya ni Lord sa ganung bagay, at yun yung binabahagi niya doon sa mga namatayan, na ma-comfort din sila. So, yun yung sinasabi ni Paul, na kung ano may pinagdaanan mo, at ikaw na-comfort ni Lord yan, napagtagumpayan mo yan, yan din, magagamit mo rin yan sa iba. Amen? So, Pilipos 1:12-14, ito po maganda. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na mga nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang naririto na ako'y nabilanggo dahil sa pagsunod ko kay Kristo. Si Paul po ito At ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkabilanggo. Hindi lamang iyon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita ng Diyos. So nawala po yung mga guhit dyan. May mga guhit po sana yan. So ano sabi doon? Anong nangyari kay Paul? Di ba nabilanggo siya? At binibilang na lang niya araw niya. So habang nakabilanggo siya, ano naitulad dito daw sa mga kapatiran? Una, lumaganap daw. Balikan po natin. Nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Yun. Di ba? Pangalawa, verse 14, at ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig. So naging matibay, naging matatag pa sila sa kanilang pananampalataya. Nung mabalitaan nila daw yung kanyang pagkakabilanggo. Sabi pa sa uli, hindi lamang yon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita ng Diyos. Naging bold sila, naging matapang sila sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. So yung tribulation na, yung negative na situation ni Paul ay nagkaroon ng magandang epekto doon sa mga kapatiran. Di mo ba? So, kahit siya nakakulong ay hindi nahinaan ang loob ng mga kapatiran kundi lumakas pa ang kanilang loob. So, yun ay nakatulong sa kanila. Katuloy yung kulungan na yan ay Paul na yan ay pakita mo nga. So, sa dulo yun. Andiyan po yan sa Roma. Kung gusto nyo sana mapuntahan natin. Yan yung kulungan yan. Yung pinakalabas. Ang unang picture. Yan.
meron ano, salitang ano, ba? O yan. Tapos yung kulungan niya, nandyan. Diyan po yung kulungan niya. Hanggang ngayon. Yan. So, kumbaga yan sasagisag ng kung paano lumaganap ang salita ng Diyos. Simbolo. Ika nga doon. Sa mga kasulat doon. Parang, yun ang sulat na yun. Sinasabi ko parang ito ang libingan, ay kulungan yung Paul na siyang naging dahilan kung bakit lumaganap ang salita ng Diyos. So, yun. Ano yung pangatlo? Powerful testimony. Tribulation brings you powerful testimony. Pang-apat, tribulation may bring you into maturity. So, mabasa natin sa Jeremias 29:11. Alam na po natin yung diba? Sapagkat batid ko lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyo ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasan punong-puno ng pag-asa. So, alam natin yan. Jeremias 29:11. Yan po ang plano natin ng Diyos. At isa pa po talaga gusto ng Diyos na mangyari sa atin, plano sa atin ng Diyos, ay tayo ay maging growing Christian. Meaning, tayo po ay mag-mature. Hindi tayo maging bansot na mga mananampalataya, mga bata sa mananampalataya, kundi mag-mature tayo. Ano po yung mature Christian? Ibig sabihin po nito, it means Christ-likeness. Maturity means Christ-likeness. Romans 8:29. Sapagkat mula't-mula pa ay alam na ng Diyos kung sino magiging Kanya at ang mga ito'y pinili Niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, Siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. So, Siya ang ating big brother. So, Christ-likeness means to remain faithful and steadfast in the midst of suffering and tribulation, just like Him. Sabi nito sa Roma, para upang maging katulad ng Kanyang anak. Pinili Niya upang maging katulad ng Kanyang anak. So, Christ-likeness is yung kagaya ng pinagdaanan ng ating Panginoong Jesucristo, dumaan siya sa mga dusa at hirap ng buhay. Ganon din po tayo na dapat tayo mag-remain, manatili tayong tapat at steadfast, yung nagpapatuloy sa gitna ng ating kapigatian, tribulation sa buhay. At paano tayo magkakaroon, o paano natin ito, tayo pa mag-mature? Kailangan natin siyempre yung isang fruit of the Holy Spirit, perseverance o patience. Para mag-mature tayo, kailangan natin yung pasensya. James 1:2-3 ba? 2-4. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. So, kailangan nyo ng perseverance para tayo makalampas sa mga trials at nang sa gayon tayo maging mature at kumpleto. At para nga naman tayo magkaroon ng patience, dapat dumaan nga naman kayo sa trials. At para at dadaan sa trials, para kayo magkaroon ng patience, para yung patience na yun, nagkakapit mo, para mature ka. Kasi nyo, trials, patience, and maturity. So, kailangan ng trials para ikaw magkaroon ng patience at para mag-mature ka, kailangan mo ang perseverance and patience. So, pray not for tribulation. Huwag daw tayo manalangin para sa tayo bigyan ng tribulation, kundi but patience, but pray for patience in the midst and times of tribulation. Kundi ang panalangin natin ay ang perseverance. Magkaroon tayo ng perseverance sa gitna ng tribulation. Lastly, yan. Tribulation will bring eternal joy and glory. Eternal joy and glory. So, yung mga troubles, sufferings na dinaranas po natin, ay may kapalit po yan. Ano po yung kapalit nito? Makakasama natin si Kristo sa kanyang kaluwalhatian. 1 Peter 4:12-13. Mga minamahal, huwag na kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y pangkaraniwan.
Sa halip, magkala kayo sa pakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang maging lubos ang inyong kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. So sabi daw, huwag daw kayong magtaka sa mga mabigat na pagsubok na dumarating sa iyong buhay. Maraming tao magtatanong pag may dumating po, why Lord? Bakit Lord? Bakit? 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 Ito na naman Lord, bakit? So walang masama magtanong kung bakit. Sabi doon, there's nothing wrong to ask why, but never to question God, especially His character. Pwede kayo magtanong, pero huwag niyong questionin sa character ni Lord. Lord, nagbago ka na ba? Lord, dati ka, kala ko ba mabuti ka? Okay, ba't nangyayari sa akin to? Huwag ganoon. Ganon. Huwag niyo kayo questionin si Lord. Okay lang magtanong ka, Lord, bakit po? Bakit po nangyayari to? At huwag ka raw magtaka. Kasi sinabi naman talaga ng Lord yun. Diba, in this world you have tribulation. But cheer up. I have overcome the world. Kaya sabi ni Pedro dito, huwag na kayong magtaka sa mabigat na pagsubok. Na parang ito hindi pang karaniwan. Parang bago sa paningin mo. Ito, pang karaniwan na yan. Kasi nandito tayo sa mundo. At dahil doon, magalak pa nga tayo dahil nakikibahagi tayo sa paghihirap ni Kristo. At yung pagkikibahagi natin na yun kay Kristo ay may kapalit niya yung kanyang sinasabi ko kanina. Mapapalitan niyo ng kagalakan at ng kaluwalhatian. Romans 8:17, at yamang mga anak, tayo mga takapagmana ng Diyos at kasamang takapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. So, meron tayong pagtitiis, makakasama natin siya sa kanyang kaluwalhatian. And the Lord will give us the glory kasama ni Kristo. Last verse, Romans 8:18. Para sa akin, ang pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ihahayag o ipapahayag sa ating balang araw. Yan. Kung ano man yung dinaranas mong suffering, tribulation, kung ano yung mga bagay na pinagdaraanan natin dito. Sabi doon, hindi raw ito mayahambing sa inilalaan sa atin ng Diyos doon sa langit. Hindi ito ino-offset. For example, yung pinagdaanan mong hirap ng ito, ay ito ang katumbas doon sa langit. Kung ikaw 1,000 ibayong yung kahirapan dito, 1,000 ibayong kaluwalhatian, o ang nilalaan sa ng Diyos doon. Sabi doon, hindi daw maikukumpara. Gets nyo? Isipin nyo. Hindi mahirap araw kayo, di ba? Hindi mo maikukumpara. Hindi pwedeng kumpara yung pinagdaanan natin dito, kahirapan dito, doon sa langit. Di ba kayo natutuwa, no? Kaya pag dito pumunta sa langit, Lord, ganito pala rito. Ay, hindi ako na bumalik nun. Siyempre, hindi ako mabalik na nung kami. Lord, ganito pala rito. Nga. Walang talagang hindi maikukumpara ang pagkapilingan natin ng Diyos doon sa kalamitan. Hindi mo maikukumpara. So, dapat talaga, ano man nagpinagdadaanan natin, ano man sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. Tama sinabi ng Efeso 5:20, magpasalamat tayo lagi sa Diyos Ama sa lahat ng bagay. Sabihin mo sa katabi mo, magpapasalamat ako lagi sa aking Diyos Ama sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. Amen? Sige po, tayo manalangin. O Diyos, salamat po muli Panginoon sa gabi ito. Salamat po Lord sa pagtuturo mo sa amin, sa dakilang salita mo na ito, Panginoon, nag-inspire sa amin, nagpapalakas ng loob sa amin, Panginoon, upang patuloy na magtiwala sa iyo, Panginoon, O Lord. Tunay, Lord, ang iyong salita. Tunay na ito'y gaganapin mo, Panginoon, na meron kang nilalaan para sa amin dyan sa kalamitan. At ayaw mo, Panginoon, na kami ay masiraan ng loob, Panginoon, maggusto. Magpatuloy kami, Panginoon, magtiwala sa iyo naman po.
na nangyayari sa aming buhay, sa aming paligid, Panginoon, sapagkat sinabi mo ito namin ang paningin sa mga bagay diyan sa langit at huwag sa mga bagay dito sa lupa, Panginoon. Umainakit po namin, Panginoon, yung sinabi mo na ito, Panginoon, na hindi pwedeng kumpara ang ilalaan mo sa amin diyan sa mga bagay dito sa lupa, Panginoon. At kami nagagalak dahil doon, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, na someday ay makakasama ka namin dyan. At lumalulubos, Panginoon, ang aming kagalakan. Ama, salamat pong muli. Pagpalain po ang mga salita na narinig po ng aking mga kapatiran dito sa church, maging po ng mga nasa online. Tawa nga po, Lord, ay nangusap sa kanila, Panginoon, ang mga aral mong ito, Panginoon, at nagbigay ng kalakasan sa aming spiritual na buhay. Murihin ka, O Diyos, walatiin ka, dakilahin ka, lahat ng ito, O Diyos, ay para sa iyo lamang sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen, amen. Praise God. Praise God. Konting dagdag lang po. Para sa akin po, mayroong dalawang general na dahilan bakit tayo nagpapasalamat kahit sa gitna ng mga pagsubok. Una, dahil alam natin kasama natin ang Panginoon kahit mahirap yung mga nangyayari. Pangalawa, yung mga binanggit nga po ni Pastor JB, dahil bilang mga anak ng Diyos, may mabuting bagay itong dudulot sa atin, may magandang bagay na mangyayari sa kabila ng mga pagsubok po na yun. Mahirap lang naman magpasalamat kapag pangit yung sitwasyon eh. Pero pag magaan naman yung buhay, madali lang maging thankful. At kapag nagiging thankful po tayo kay Lord sa panahon ng mga problema, ng mga pagsubok, pinapakita po nun hindi lang pagiging grateful natin. Pinapakita po nun na totoo yung pagtitiwala at pananampalataya natin sa kabutihan, sa karunungan, sa kapangyarihan ng Panginoon. Yan lang po, tayo pong natin tumayo para sa Diyos. Hallelujah, Lord. Aming Ama sa langit, aming dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon, na tuloy nga karapat-dapat ka sa lahat ng aming mga pasasalamat. Salamat, Panginoon, sa mga paalalang ito na aming narinig. Salamat sa buhay ni Pastor J.B. Lord God na ginamit niyo upang muli kami, Lord God, ay palakasin at bigyan ng pag-asa magmumula sa inyo. Naniniwala kami, Panginoon, na ang mga salitang ito na natanim sa aming puso ay hindi mawawala ng kabuluhan at magbubunga ito upang parangalan ka, Panginoon, sa bawat sandali ng aming buhay. Salamat po sa gabi nito, Lord God, sa inyo po ang lahat ng papuri at pagdakila sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God! Palagi daw po tayo maging magpasalamat sa Panginoon dahil ang Panginoon po ay palaging mabuti po sa atin. Amen? At lagi po natin tatandaan, walang imposible sa Panginoon. Kaya niya yung gawin lahat. Mahirap man ang buhay, kaya niya itong baguhin para sa atin, kaya niyang baguhin ang ating mga puso. At kaya niyang tayong pagpalain ang lahat ng aspeto ng ating mga buhay. Amen? Kaya muli po tayo